morning, Philippines. Morning, world. Good morning, Metro Manila. And good morning, Metro Cebu. Welcome to our last Sunday worship service. And this is your servant, God's servant, Dr. Bishop James Lopez, currently student of Harvard, USA, President of Jesus Still Heals Worldwide Healing Ministries, the President Dean of the Masters Online Seminary. Wow! What a wonderful worship song I've just heard. Jesus, I believe in you. Yes, we believe in Jesus, who is God. Ang pinaniniwalaan po natin, si Jesus na Diyos. Hindi yung Jesus na tao lang, hindi yung Jesus na itinuturo ng mga kulto, kundi yung Jesus na itinuturo ng Bible, who is God. Jesus, who is God. So sa umaga pong ito, to refute every cult's false teaching that Jesus is a man only, we will study about the true Jesus of the Bible. Jesus, who is God, not the Jesus who is man only. Alam niyo po, marami pong kulto. There are many cults around the world, particularly here in the Philippines, in our beloved country, that says, that teach Jesus is a man only. Marami pong kulto sa buong mundo, particular dito sa bansang Pilipinas, na nagtuturo, nagpapalaganap ng kanilang mga wrong teaching and biblical teaching na si Jesus daw ay tao lamang. At ngayon pa lamang I'm giving the challenge. Sina-challenge ko lahat ng kulto sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Lahat kayo na nagtuturo na si Jesus ay tao lamang. All of you who are teaching that Jesus is a man only. Read, study, and understand very well the ng book of Hebrews. And let me ask you this question. If Jesus is just a man, as these cults are teaching and propagating, why angels of God worship him in the New Testament? Why God the Father himself call him God in the book of Hebrews chapter 1? And why does the Bible say he created the universe? He forgives sins. And we know it all. He healed the sick. He opened the eyes of the blind. He raised the dead. And he lives forever. Kung si Jesus po ay tao lamang, as you are claiming
and teaching and propagating your damnable heresies. Bakit ganyan ang sinasabi ng Bible? Lalo na sa Hebrews chapter 1. You can believe in Jesus all the day you want, but if you believe in a Jesus who is a man only, I should say, not biblical Jesus, a false Jesus, you don't have saving faith. And if you're not saved, you're going to hell. Even though your church or your group or your cult is claiming that you're saved, na kayo lang ang saved, yan ang tinuturo sa inyo. Bini-brainwash kayo ng mga ministro nyo. Your ministers are lying to you, deceiving you. Nagsisinungaling lang sa inyo ang mga ministro nyo. Niloloko lang kayo ng mga ministro nyo. At sinasabi, binibigyan kayo ng false sense of security na kayo ay saved, na kayo lang ang saved, na kayo papunta sa langit. Paano nga kayo pupunta sa langit kung hindi kayo saved? Kung hindi kayo naniniwala sa Jesus na Diyos? Kung ang pinaniwalaan nyo ay Jesus ay na tao lamang, palagay nyo ba ang Jesus na tao lamang, the Jesus who's a man only, can save you? How can a man save a man? Sabi ng mga Amerikano, that's baloney. Don't fool yourself. Wala pong tao na makapagliligtas sa kapwa niya tao sa impyerno. Only God can save. And if the Jesus you're believing is a man only, how come you're claiming that you're saved? Kayo lang saved. At yung iba hindi saved. Di po ba maliwanag na kasinungalingan yan? Di ba maliwanag na niloloko lang kayo, dinidisib lang kayo ng mga ministro nyo? They're giving you a false sense of salvation or security, when in fact, according to the Bible, you are not saved. And if you're not saved, you're going to hell, frankly speaking, by believing in a Jesus that is not biblical or scriptural. By believing in a false Jesus, that Jesus who is a man only, at hindi yung Jesus na sinasabi, tinuturo ng Bible, na God who became a man, Diyos na nagkatawang tao, hindi po tao lamang, Diyos na nagkatawang tao. Iba po yung sabihin nating tao lamang sa Diyos na nagkatawang tao. Malaki po ang pagkakaiba nun. So again, I want to tell everyone, lalo na po yung mga naloloko na dideceive ng mga kultong yan, niloloko lang kayo ng mga ministro nyo. Your ministers are lying to you. Sabi nga ni Lord, kung ang bulag ay umakay sa isang bulag, pareho kayong babagsak sa hukay ng impyerno. The title of my message for tutorial this morning, if your Jesus is not God, you are on the way to hell. Kung ang pinaniniwalaan yung Jesus ay tao lamang, kahit sabihin sa inyo, ituro sa inyo ng mga ministro nyo
Ang katotohanan, hindi kayo papunta sa langit. Papunta kayo sa impyerno. Yan po ang katotohanan na sinasabi ng Bible. And if you are really ready for the truth, kung kayo po ay talagang handa at bukas sa katotohanan ng sinasabi ng Bible, I want you to watch this video until its ending and judge for yourself kung ako po ay nagtuturo ng tama o mali. Titingnan po natin yung sinasabi ng ating mga Bible. We will look at the Bible, what the Bible says. Hindi yan mga tinuturo ng mga ministro nyo na nakapokus lamang sa mga talata sa Bible na nagsasabi ng tungkol sa pagiging tao ni Jesus. Of course, alam natin lahat yun. Naging tao si Jesus. Nagkatawang tao siya. Pero yung ipagdiinan natin na tao lang siya, mula sa simula hanggang sa wakas, tao lang siya, mali po yun. Hindi po yun ang tinuturo ng Bible. Ang tinuturo ng Bible, nagkatawang tao siya, hindi tao lang. No? So, yan ang ating titingnan mabuti. And I want you to listen very carefully because I will give a comprehensive refutation against what cults are teaching about the Lord Jesus Christ. Titingnan natin ang mga kamalian ng mga kultong yan. Lalo na pag tinignan natin mabuti, yun nakasulat sa Hebrews chapter 1. Actually, kung Bible ang pag-uusapan, si Jesus po hindi tao lang. Hindi rin siya prophet lang. Meron tayong alam na malaking religion na nagtuturo si Jesus ay prophet lang. He's not a prophet only. He's God. More than a prophet, according to our Bible. He is God in the flesh. And He is worthy of all our faith. Siya po'y karapat-dapat sa lahat ng ating pagtitiwala at pananampalataya. Yung isarahin yung mga puso, huwag yung isarahin yung mga isipan. Open your mind. Open your heart. And let's see what the Bible, what the Word of God really teach about this Jesus Christ of Nazareth. We'll give you a lot of proof. Marami pong ebidensya dito. Maliwanag na ebidensya. Documentary evidence. Nagpapatunay na si Jesus ay Diyos, hindi lang tao. Una, first of all, ang sabi po sa Hebrews chapter 1, verse 3. Hebreo kapitulo 1, talatang 3. Basahin niyo po. I challenge you to read it for yourself. Ipabasa niyo sa mga ministro niyo. Basahin niyo mismo. Ipakita ng mga ministro niyo. Ipabasa niyo sa mga ministro niyo. At kayo mismo magbasa. Read it for yourself. Study it for yourself. Study it for yourself. And don't allow your ministers, those ministers, to fool you or deceive you. So ano yung sinasabi niya? Hebrews 1, verse 3. I'm going to read it from the Amplified Bible. Referring to the Son of God, or to the Lord Jesus Christ, it says, He is the very image of God's nature. See? Very clear rin.
He is the very image of God's nature. No wonder, sa John 10:30, he said, I and my Father are one. Pag nag-aral kayo ng Christian theology, ibig po sabihin ng I and my Father are one. They are one in divine nature. They are one in divine essence. O pareho sila sa pagiging Diyos. Kung ang Ama ay Diyos, ang anak din po ay Diyos. So, they are one in divine nature or divine essence o sa pagiging isang Diyos. So, maliwanag, hindi siya tao lang. He perfectly reflects God's divine nature. When you say divine, that refers to being God, pagiging Diyos. It means He is God in the flesh. Ibig po sabihin niyan, siya'y Diyos na nasa katawang tao. Kaya nga po sinabi ko na katawang tao, hindi tao lang na gaya na itinuturo sa inyo na mga ministro nyo. Iba po yung katawang tao sa tao lang. Napakalaki pong pagkakaiba niyan. Ulit ko po, nakatawang tao, hindi tao lang. At malaki po ang pagkakaiba niyan. Hindi po pareho yan. Hindi kagaya na tinuturo ng mga ministro nyo, nagkatawang tao lang. Hindi sinasabi nagkatawang tao. Sadya pa lang maliwanag na mali-mali ang tinuturo sa inyo ng mga ministro. Alright. So, this verse, Hebrews chapter 1, verse 3. Again, sa talot po, kapitulo 1, talata 3 ng aklat ng Hebreo. Yan pong talatang yan, it refutes, it destroys the argument, the teaching, false doctrine, all cults, lahat ng puto na nakiklaim, nagtuturo, nagkakalat ng kanilang wrong doctrine. Si Jesus ay tao lamang. Isa pa yung argument nila na yan. They are arguing that He is a created being. That's far from the truth. Mamaya po makikita natin another verse from Hebrews chapter 1 that clearly says, that clearly teach, it's not a created thing. He's not created. He is the creator. Tingnan yung mga pinagtuturo sa inyo ng mga ministro nyo. Ang layo sa sinasabi, tinuturo ng Hebrews chapter 1. Tinuturo sa inyo, tao lang. Tinuturo sa inyo, nilikha lang. Ang layo po niyan, hindi yan ang sinasabi ng Hebrews chapter 1. Sinasabi ng Hebrews chapter 1, siya'y Diyos. Hindi siya nilikha. He is the Creator Himself who participated in creation with God the Father and with God the Holy Spirit. See? Ang layo na tinuturo ng ministro nyo at pinakikinggan nyo, pinapayagan nyo, na i-brainwash kayo, naluhin kayo, ha? Ang mga ministro nyo yan, at pinaniniwalaan nyo, kahit maling turo, halayo-layo po, dito sa Hebrews chapter 1. So, again, mali po yung mga tinuturo sa inyo ng mga ministro nyo. Jesus is not just from God. Hindi po siya sinugulang ng Diyos. Again, isa pa yan sa mga tinuturo ng mga ministro nyo. They like to quote the verse that says, Jesus, the man that God sent.
At yan ang binibigyan din nila sa inyo, no? But the truth of the matter is, he's not just a sent one from God. He is the very image of God's nature. Alam niyo po sa original Greek, yung Hebrews chapter 1 verse 1, ibig sabihin yan, very image of God's nature. You know what it is in original Greek? It means the same divine nature or essence as God the Father himself. Kami sabihin sa Tagalog, kung ang Ama ay Diyos, ganoon din po ang anak. Ang anak niya, ang anak ng Diyos, si Jesus Christ ay Diyos. See? Alayin ng mga tinuro sa inyo, ng mga ministro nyo, at pinaniniwalaan nyo hanggang ngayon. So, Jesus Christ, the biblical Jesus Christ, is not merely a representative of God. He is God Himself made visible. Sa Tagalog nga po, yan yung sinasabi natin kanina, ang Diyos na katawang tao. Yung Diyos na hindi nakikita ay nakita, naging visible dahil nagkatawang tao kumuha ng katawan ng isang tao at naging tao kagaya natin. At yan ang paboritong bigyang diin mga ministro nyo. O, sasabihin ng mga ministro nyo, o yan o, si Jesus nagutom, napagod, etc. Yan po yung mga talata na nagpapakita na siya ay naging tao. Wala po tayong question doon, naging tao siya. Pero yung pagdidikan nyo, pagdiinan nyo, at makipagpatayan kayo, na si Jesus ay tao lang, napakalayo po niyan sa sinasabi ng Bible na katawang tao. Again, malaki po ang pagkaiba ng nagkatawang tao sa tao lang. Pag sinabi nating nagkatawang tao, ibig sabihin, meron siyang kalalagayan noon bago siya naging tao. At yun po, yung pagiging Diyos. Diyos anak. Pangalawa, sa Blessed Trinity. Or Trinity. Second person in the Trinity. Pero kung sinasabi mo, pinagdidiinan mo, paglalaban mo, kahit patayan yan, kaya ng mga ministro nyo, at sasabihin nyo, tao lang, naliwanag po na, that's very, very, very far. Napalayo po niyan. Itinuturo talaga ng ating mga Bible. Alright, that's the first proof. Yan po ang unang katunayan. That's the first documentary evidence in Hebrews chapter 1 that proves to you and me that He is God and not a man. Again, Hebrews chapter 1 verse 3, He is the very exact image of God the Father. Pangalawa, Hebrews chapter 1 verse 6. Oh, maliwanag po na ebidensya ulit. No? Alam po sabi sa Hebrews chapter 1 verse 6. Again, inahamon ko lahat, I'm challenging all of them. Pabasin sa mga ministro nyo, kayo mismo magbasa niyan. At tingnan nyo mabuti, unawain nyo mabuti. Ano sabi niya? The Father Himself was talking in verse 6. God the Father. And you know what God the Father said? Referring to His Son. The Father God Himself said about His Son. Makinig po kayo lahat. Alam nyo, sabi ng Diyos, sama. All the angels worship Him. Oh my God. Hindi ko mawalan. Kung si Jesus ay tao lang, bakit sabi,
bakit uutusan ng Diyos Ama ang lahat ng anghel niya sabahin si Jesus Christ? E di po ba ang worship alam natin lahat yan. All Christians know it. Worship belongs to God only. To God only. To God only. And in Hebrews 1 verse 6, may challenge nyo, pabasin nyo sa mga ministro nyo. O kayo sa mga pinig ng mga ministro nyo. At tingnan natin kung sabihin ng mga ministro nyo. Aliwanag yan. Let all the angels worship the Son. The Son. Simple lang po yan. Simple philosophy lang po yan. Si Jesus ay tao lang. Gaya ng kiniklaim nyo. Gaya ng tinuturo na ko. E bakit sinasabi yan mismo ng Diyos? Sambay siya ng lahat ng anghel. So, ibig sabihin dito, ang Diyos mismo, ang Diyos Ama, papatunay na ang kanyang anak ay Diyos din. Dahil inuutusan niya lahat ng anghel na sumamba sa anak Tama po ba? Sasambahin ba natin ng tao lang? Idolatry yan pag sumamba ka sa tao lang. Paano to? Paano nyo ilulusot ito? Sige nga. Paano nyo ilulusot ito? You gonna twist it again? As you're doing with other scriptures? Pinapaikot-ikot nyo? Twisting it? Para sabihin kung ano gusto nyo sabihin? Again, mag-aral po kayo ng hermeneutics. What you're doing is not the exegesis. What you're doing is exegesis. Twisting the scriptures. At yan ang warning ni Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, maraming ministro na hindi naman talaga nag-aral, unlearned. Hindi po talaga namin Apostle Paul word, unlearned. Hindi talaga nag-aral. Wala naman talagang alam sa Bible. Ayun, anong ginagawa nila? They are twisting the scriptures for their destruction. Sipin niyo po yung word na yan ni Apostle Paul. Yung mga araw walang alam, hindi naman talaga nag-aral. Maraming talata sa Bible, tinitwist. Binabaliktad. Pinapaikot-ikot. Para lang gamitin at sabihin, yan ang sinasabi ng verse ng Bible. Hindi naman yun sinasabi talaga ng verse. Ano sabi ni Apostle Paul? They are doing it for their destruction. Tawag po namin dyan sa apologetics. We call those people truth twisters. Binabaliktad. Tinitwist yung katotohanan. This is a warning to all of you. You're doing it for your destruction. Sa ikapapahamak niyo po yan. Mapapahamak kayo sa araw sa mga pinagagawa niyo. Twisting of scripture. Mark the word. Markaan niyo po yan. The word ng Lord yan. So again, hindi ba maliwanag ito? Hindi ba maliwanag ito? Simple lang ang logic ito. Simple lang ang argument ito. Simple lang ang reasoning ito. If Jesus Christ is man only, as you're claiming and propagating, how come God by himself says in Hebrews 1:6 that all the angels worship him? See? That's a clear evidence. And God, the Father himself, na si Jesus. Dahil kung si Jesus, lang, talagay nyo, kung saan dyan, nasambahin siya, na lahat ng anghel. That's idolatry. Pero kung si Jesus ay Diyos, hindi po yan idolatry. That is rightful worship. Sapagkat ang talagang sinasangay, yung alam natin, Diyos. Worship belongs to Him. So, again, this is another very clear proof, documentary evidence
that refutes your false teaching, your heresy. Ginagamit ko na po yung mga salita. Heresy. Para yung mga heretics nung mga unang siglo for centuries. Like Arus. Who taught and propagated Jesus Christ was a man only or less than God. And the church council during the first century, second century, third century condemned him as heretic. Para din kayo mga heretic. Alam niyo po kung ano ng heretic. Very clear po yung sinabi ng Bible. So that's the second proof. Alright, let's look at the third. Ito po napakabigat nitong pangatlong to. This is a very, kumbaga sa korte, this is a very infallible proof in court. Kumbaga sa korte, pag pinasinta mo itong documentary evidence na to, talo ka na, no? Kung ikaw yung kumakalaban dito. Dahil very clear po itong ebidensya na to. No? Ano po yun? Nakalagay sa Hebrews chapter 1 verse 8. And I like this. I love this. Again, makinig po kayong lahat at unawain niyo po itong babasahin ko. At ulitin ko po yung aking challenge. I'm bold. Matapang po mag-preach si Bishop Lopez. Kumbaga sa police o sa NBI, wala po akong sasantuhin sa inyo. Walang sasantuhin si Bishop Lopez. Doon tayo sa katotohanan ng Bible. Pag mali kayo, mali kayo. Pagka tama kayo, tama kayo. Pero kung mali kayo, hindi ako mangingiming
ipakita sa buong mundo na mali kayo. Because the Holy Spirit is giving me that boldness right now. Alright, Hebrews 1:8. Again, my challenge. Basahin nyo. Read it for yourself. Ipabasa nyo sa mga ministro nyo. Nalulungkot ako. At nalulungkot ang mga tunay na Kristiyano, mga tunay na lingkod ng Diyos. Maraming tao, marami tayong kababayan, naluloko, nadideceive, nabe-brainwash ng mga kultong ito. At kung isa kayo sa ganyan, isa lang po masasabi ko sa inyo ngayon. Aba, buksan yung isipan nyo. Gumising kayo, no? Wake up! Open your eyes! Open your mind! Kung kinakailangan umalis kayo sa mga kultong yan, umalis kayo sa mga kultong. Lumabas kayo sa mga kultong yan. Kapag gaya ng title ng message ko sa umagang ito, ikapapahamak niyo po yan. As I entitled this message, with all the boldness that the Holy Spirit is giving me now, if your Jesus is not God, you're believing in a wrong Jesus or in a biblical Jesus na tinuturo ng mga ministro nyo at hindi tinuturo kayo ng Bible, you are on your way to heaven. And I want you to watch this video until it's ending, because at the other part of this message or tutorial, I will give you that verse from the Gospel of John, coming from the Lord Jesus Christ Himself, warning lahat na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. You know what the Lord said in that verse? You will die in your sins. You know what it means in the Greek? You will go to hell. You don't believe who He claimed to be. Hindi naniniwalaan yung sinasabi niya tungkol sa sarili mo. And that is very dangerous. So, let's go to Hebrews 1 verse 8. Makinig po kayo mabuti, ha? Listen carefully. God the Father Himself, talking to His Son. Ang Diyos Ama nagsasalita mismo sa kanyang anak. Anong sabi ng Diyos Ama sa kanyang anak? Sino bang anak ng Diyos? It was si Jesus Christ. So anong sabi ng Diyos Ama kay Jesus Christ? Are you ready? He said, your throne, O God, is forever and ever. Tagalogin ko. Ang sabi ng Diyos Ama sa kanyang anak, ang anak ko na tinutukoy dito si Jesus Christ. Ang sabi ng Diyos Ama sa kanyang anak na si Jesus Christ, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Oh my God! Did you hear that? Did you read that? Napakinggan niyo ba? Narinig niyo ba? Nabasa niyo po ba? Hindi po ba napakaliwanag nito? Ang sabi dito ng Diyos Ama kay Jesus Christ, O Diyos! Oh my God! This is 100% clear evidence that God Himself is saying that Jesus Christ is God. Kasi Jesus ay Diyos. Again, pabasa niyo sa mga ministro niyo, sa mga nagtuturo sa inyo, o kayo mismo magbasa. Basahin niyo. Buksan niyo mata niyo. Buksan niyo isipan niyo. Huwag na kayong magpaloko. Don't allow those ministers to fool you or deceive you. Very clear po yan.
God the Father himself addresses Jesus Christ as God, affirming his deity or divinity. That clearly refutes the cult's false teaching that Jesus is a man only, as God himself calls his son God. Tagalogin ko po, ang Diyos Ama mismo nagsabi sa kanyang anak na Jesus Christ, Diyos, ang trono ko Diyos, maliwanag na pinapakita mismo. Ang Diyos Ama mismo nagsasabi ito. Sinong paniniwalaan natin? Sige nga. Let me ask you this question. Sinong paniniwalaan nyo? Itong word of God na to na galing sa God the Father himself? O yung mga ministro nyo, napakalayo ang tinuturo dito. Wala dito. Sinabi ba dito ng Diyos Ama, ang anak ko ay tao lang? Di ba sinabi ng Diyos Ama? Liwaliwanag dito, Diyos Ama nagsabi sa anak niya. Ang iyong trono o Diyos. So maliwanag po. Ito pong verse na to, markahan nyo sa mga Bible nyo. It goes to all Christians out there. And it goes to all who are in cults, sa mga kulto ngayon. Markahan nyo sa mga Bible nyo. Pinapakita pong maliwanag dyan. Nire-refute ng maliwanag dyan yung mga maling aral ng mga kulto na si Jesus ay tao lang. Sapagkat ang Diyos Ama mismo ang nagsabi, tumawag sa kanyang anak na Diyos. And before I leave this powerful proof of Christ's divinity, ito po ang iiwanan ko sa inyong tanong. If the Father himself calls Jesus God, who are we to deny it? Who are your ministers to deny it? And who are you to deny it? O ang Diyos mismo tinawag yung anak niya na Diyos Sino yung mga ministro niya na magtuturo ng taliwas sa pinapakita dito? At sino kayo na magsasabi na si Jesus tao lang? Human opinion lang po yan. Opinion nyo
lang yan, opinion lang ng mga ministro nyo. That's human opinion, not God's word. Okay? Mga opinion lang yan ng mga kulto. Lalo na pagdating sa ating salvation, which is the most important thing. Alright? So, very clear po yan. At isa pa, hindi pa po tapos si Bishop Lopez. Number 4. Sabi ko po kanina, tinuturo ng mga kulto, si Jesus tao lang, si Jesus ay nilikha lang. Ang tanong, ang malaking tanong, tama ba sila? Again, tingnan natin sinasabi ng Bible. Tingnan natin na sa Hebrews chapter 1. Ano po makikita sa Hebrews 1:10 to 12? Talatang 10 hanggang 12. Wow! Napakaganda po nito, no? Again, ang challenge si Bishop Lopez. Basahin nyo. Pabasa nyo sa mga ministro nyo. At tingnan natin kung ano sasabihin nila sa inyo. Alright, I will read that again from the Amplified Bible. You follow along in your Bible. At lahat po na nanonood, lahat na nakikinig ngayon, in-encourage ko rin po, basahin yan. Basahin nyo. Basahin nyo. Unawain nyo. And get the revelation of it in your spirit, in your mind. At maging maliwanag sa ating lahat sa umaga ito. Sino ba tong Jesus Christ na sinasabi ng Bible? Is he a man only? As cults teach and claim? Or he is God? As the Bible clearly teach. I will read it now. At Tagalogin ko po, Hebreo, Kapitulo 1, talatang 10 hanggang 12. Again, it is the Father God, God the Father, speaking to His Son. Here is what the Father God said about for His Son. And you, Lord, verse 10, you did lay the foundation of the earth in the beginning. Unawain niyo po yung napapakinggan niyo. And the heavens are the work of your hands. Isn't it not clear? Is he created or he is the creator? Oh my God. Verse 11. They, ibig sabihin po referring to verse 10, the foundation of the earth or the earth and the heavens, the earth and the heavens will perish. Alam natin yan, there will be a new heaven, there will be a new earth. You can read that in the book of Revelation.
So they will perish. They will be gone one day. Because there will be a new earth and a new heaven. But you know what? What it says in the following sentence? But you remain and continue permanently. They will all grow old and wear out like a garment, verse 12. Like a mantle, you will roll them up, and there will be change. Again, kakaroon po ng new heaven and new earth, and will be replaced by others. Yan po yung new heaven and new earth. But the Lord Jesus Christ, the Son of God, God the Son, the third person in the Godhead, He remained the same. And your years will never come to end. See? Anong makikita natin dito? What you can see here in this powerful verse. Again, kayo po mag-judge. Pinapakita ba niya na si Jesus ay nilikha? O pinapakita niya siya yung lumikha? Was he a created being or he is the creator? Nakalagay dyan, second point, ay yung heaven daw sa kayong earth eh. Mawawala yan eh. They will be gone because magkakaroon ng new heaven and new earth. But the Lord Jesus Christ Himself remain forever. Ano po ibig sabihin nun? He is eternal. He is unchangeable. No wonder, pagdating sa Hebrews 13:8, pabasa nyo, paboritong verse natin, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Oh, again, tama po ba yung mga kulto? Kayo po mag-judge. Based dito sa verse na to. Si Jesus ba ay nilikha? O siya yung malilikha? Was he a created or he is the creator? As I said a while ago, he participated in the work of creation with the Father and with the Holy Spirit. Dahil yung nakalagay po sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Yung mga nag-aral ng Hebrews at nag-aral ng Greek, kagaya ni Bishop Lopez. Sa Genesis 1:1, yung God po doon ay plural. Elohim, hindi El. At yung mga nag-aral ng Hebrew, alam niyo yan. When it says Elohim, that's plural. When it says El Shaddai, that's singular. Elohim yung nakalagay doon. Hindi ba maliwanag yun? Elohim plural. So ano ibig sabihin? Isa lang? O tatlo sila? Involved during the creation. Basahin nyo. Diba nakalagay sa Genesis 1? Elohim, hindi sa mga sumusunod na verse, and the Spirit of God, the Holy Spirit. Di ba clear yan? Mali po kayo. Mali ang mga ministro nyo. Again, hindi po ako mangingiming magsabi rito, your ministers are fooling you or deceiving you or lying to you or giving you false and biblical teachings.
Hindi po siya nilikha. Siya po yung lumikha. Kasama siya sa paglikha. Kasama niya yung Ama at yung Holy Spirit. Elohim, Genesis 1:1, in Hebrew. Mag-aral kayo ng Hebrew. Mag-aral kayo ng Greek. Mag-aral kayo ng hermeneutics. Mag-aral kayo ng exegesis. Tigilan niyo yung mga pagtutwist nyo ng mga scriptures. Mga prop-texting nyo. Mga pagkukote nyo ng mga verses out of context. Just to say what you wanted to say. You're twisting the scriptures so it will say what you want it to be saying. At araw, parusa kayo ng Diyos sa mga pinagagawa niyo. I'm speaking as God's servant. Ang salita po ng Diyos, inaaral po mabuti yan, gaya ng ginagawa ni Bishop Lopez. Hindi yan twist. Hindi yan para palabasin na tama yung sinasabi mo. Gagamitin niyo pa yung salita ng Diyos para patunayan na tama yung sinasabi niyo. How dare you? Again, ipabasa niyo sa mga ministry niyo at kayo mismo magbasa. Ang makita niyo sa sarili niyo ang katotohanan at makalaya kayo sa mga kasinungalingan na pinagtuturo sa inyo ng mga ministry. Again, based on Hebrews chapter 1 verse 10 to 12, I conclude based on this text, is not created. Jesus Christ was not a created being as cults claim it. Instead, He is the Creator Himself. And He is eternal. Based sa mga nabasa natin kanina, heaven and earth will be gone. There will be a new heaven and a new earth. You can read that in the book of Revelation. But the Lord Jesus Christ, God the Son, who is God Himself, will remain forever. Because He is the eternal Creator. Saksak niya yan. Sa mga kukote niyo, saksak niya yan. Sa mga puso at isipan niya. Again, huwag kayong magkapaniwala sa mga bulaang aral at mga bulaang ministro. Pag-aralan nyo mismo yung mga Bible nyo, tingnan nyo kung ano talagang sinasabi. Pag maliwanag na mali yung tinuturo sa inyo, huwag kayong maniwala dyan. Maliwanag ang sabi ni Lord Jesus Christ, don't be deceived by anyone. Examine the scriptures. Sinasabi ko po ito kasi marami tayong kababayan, marami tayong kapwa Pilipino, makarinig lang ng isang turo mula sa isang kilalang vlogger o kaya sa isang ganitong tao, naniniwala agad, pinaniniwalaan agad without checking for themselves what the scriptures really says. Meron pong grupo ng mga Christians sa Book of Acts, yung tinatawag na Bereans. I don't know if you read it or heard about it, the Bereans. Napakaganda pong mga Kristiyano po. You know what the Bereans practice was? Kahit yung mga turo ni Apostle Paul, ina-examine nila
kung yung mga tinuturo ni Apostle Paul ay nasa scriptures. That's a good example, great example to all of us. Hindi yung nakarinig lang kayo ng isang turo mula sa vlogger eh. Wala namang degree yan, hindi naman nag-aral sa seminary yan, hindi naman nag-aral sa Bible school, Bible college yan. Marami lang followers, marami lang views. At pakikinggan nyo, paniniwalaan nyo. Kaya marami naluloko eh. Nabe-brainwash eh. Again, let me tell you what the Lord said. Don't be deceived by anyone. I-check nyo sa inyong mga Bible. Kung yung mga tinuturo ng mga nagtuturo sa inyo, talaga nasa Bible. Yan po ang challenge sa ating lahat. Alright. Malapit na po akong matapos. I'll make a great statement here before I end. Saving faith requires believing in the superiority of Jesus Christ. Tagalogin ko po. Ang pananampalataya na magliligtas sa atin ay kailangan naniniwala na si Jesus ay Diyos, na si Jesus ay superior, pinakamataas sa lahat. Pinakamataas sa lahat ng tao, sa lahat ng founders, ng lahat ng kulto. Sahin po natin nakalagay sa Hebrews 11 verse 6. O alam niyo po ito mga Christians. Without faith, it is impossible to please God. For whosoever will come to God must believe that He exists and He rewards them who diligently seek Him. Now, what I want to drive point here is faith is not faith in just a man named Jesus. Ang kailangan po nating faith para maligtas tayo ay yung faith naniniwala na si Jesus ay Diyos. Hindi yung faith naniniwala na tao lang si Jesus. Again, if your Jesus is a human only, I'm sorry to tell you, you're going to hell. Hindi po kayo papunta sa langit. Huwag kayong magkapaniwala sa mga ministro nyo. Ang pupunta lang sa langit, yung naniniwala na si Jesus ay Diyos. Mamaya po ibibigay ko yung verse na magpapatunay ng sinabi kong ito. Alam niyo po ba yung Book of Hebrews? Bago tayo magtapos. The whole Book of Hebrews, isa lang po ang tema niyan. You know what is the theme of the Book of Hebrews from chapter 1 to chapter 13? Ito po. Jesus is superior, is greater than angels, than Moses, than Abraham, than the prophets, than Melchizedek, than all the Old Testament saints. He is superior and greater than all people in human history. He is greater and superior over all founders of cults. Hindi po ako magbabanggit ng mga pangalan ng mga kulto dito. Pero alam niyo po kung ano yung mga kulto na yan. Pinapalabas nila
na yung founder nila mas mataas kaysa kay Jesus. Di ba malaking kasinungalingan nyo? It's a lie of the devil! It's a lie from hell! Sino nagsabi sa inyo mga founder nyo mas mataas kaysa kay Jesus Christ? Karalan nyo ang Hebrew. Kasi sabi ko lang, ang tema ng Hebrew, is superior, greater than all. Tapos sasabihin nyo, founder nyo, ipapalagay nyo yung founder nyo, mas mataas pa kaysa kay Jesus. Napakalaking kasinungalingan ngayon. That's very far, napakalayo sa itinuturo ng Bible. Alright, last. This is my last point in my argument this morning. And this is a warning to all cults out there. Rejecting the deity of Jesus Christ leads to eternal damnation in hell. Tagalogin po. Medyo hard word po ito, no? Ang hindi pagtanggap sa tinuturo ng Biblia na si Jesus ay Diyos, yan po ay magdadala sa inyo sa kapahamakan sa impyerno. Hebrews chapter 1 shows that Jesus is God. Rejecting that clear revelation of the Word of God means rejecting His salvation. At ito po yung sinabi ko kanina na verse na isi-share ko sa inyo. Nagpapatunay sa ating lahat. I want everyone to listen now very carefully. Dito po tayo magtatapos. Ito po ang iwanan ko sa inyo. And I want everyone to go to the book of John, Gospel of John, chapter 8, verse 24. Ebanghelyo ni Juan, kapitulo 8, talatang 24. Ito po ang sinasabi mismo ng Panginoong Jesus. Jesus Himself said this. Hindi ko po ito salita. Hindi ito salita ng author ng Hebrew. Galing to mismo kay Lord Jesus Christ. And I want everyone to listen now. Here it is. Jesus said, unless you believe that I am, you will die in your sins. Hindi po ba napakaliwanag yan? Yan po yung tinutukan niyo ng verse. Rejecting the truth that Jesus is God, I am, that will lead you to hell. Yun po yung ibig sabihin ng sinabi niya dito. You will die in your sins. You will die in the punishment of your sins. Yung pong I am dito, for the information of everyone, yan po yung nakasulat sa Exodus. Yung tinatawag nating tetragrammaton. When Moses asked God, Lord, what is your name? What is your name? So I can tell the Israelites the name of the God who sent me. And what God said to Moses, I am that I am. I am. And you know what? Yung nakalagay po sa 8:24,
in Greek, unless you believe that I am, dito po pinapakita ni Lord Jesus Christ na yung Diyos na nagsalita kay Moses ay siya yun. He is that I am. I am that I am. Yahweh, Jehovah, the personal name of God. At pagka pinag-aralan niyo po yung gospel ni John, alam yan ng mga Christians. I hope so. I hope naturo na yan ang mga pastor niyo. The 7 I ams in the Gospel of John, see? That's another undeniable proof that Jesus Christ is God, not man only. Ito po yan sa Gospel ni John. He said, I am the vine, you are the branches, I am the light, I am the way, the truth, and the life, I am the resurrection, I am the bread of life, I am that I am. See? Tapos ang ituturo ng mga minister niyo, si Jesus, tao lang. At kayo naman, pinapayagan niyo i-brainwash yung mga utak niyo ng mga minister niyo. Liwaliwalag na sinasabi ng Bible. Again, your ministers who are telling you Jesus is a man only are lying to you, are deceiving you. Lahat po ng ministro o nagtuturo sa kulto, they are lying to you. They are deceiving you. Kaya nga tina-challenge kayo ni Bishop Lopez ngayon, di ba? Why don't you read your Bible for yourself? Basahin niyo mismo. O yung mga talatang binigay ko. Di ba yan ang challenge ko sa inyo? Basahin niyo mismo. Or ipabasa niyo sa mga ministry niyo. Tingnan natin kung ano sasabihin nila. Kasi Dr. Lopez alam ko po yan. Nagpakadalabasa ako sa pag-aaral Kung yung mga ministro nyo ay for the truth talaga, makikita nila yung katotohanan dyan. Pero kung bulag at nagbubulag-bulagan at gustong manatiling bulag, kahit maliwanag na nakasulat dyan, isasara niya pa rin yung mata niya. Kagaya nilang yung binagit ko kanina. Diba? Hebrews 1 verse 8. Aliwaliwanag God the Father himself talking to his Son, calling him God. Oh my God. Hindi po ba napakaliwanag dyan? Sino paniniwalaan nyo? Yung mga ministro nyo? O yung Diyos mismo na nagsalita dyan? So, I'm done. I've done my part. And I'm happy for it. I can report to my God, to my Lord Jesus Christ. Mission accomplished. I'm done. I'm happy for it. I've told you the truth. I've given you the warning. Now, the decision, the choice is yours. Nasa inyo na po yan. Kung makikinig kayo o hindi. Paano kayo magiging ligtas? Pininiwalaan nyo tao lang. Ang tao ba makakapagligtas na kanyang kapwa-tao mula
sa kaparusaan ng kasalanan, sa impyerno? Ano klaseng logic mayroon kayo? Kayo po mag-judge ng sarili nyo. Tama ba yung mga pinagsasabi nyo? Or you have a twisted reasoning? Fallacious reasoning, we call that in philosophy. Again, mag-aral po kayo. Mag-aral kayo ng theology, mag-aral kayo ng hermeneutics, mag-aral kayo ng exegesis, mag-aral kayo ng philosophy, ng theology. At huwag niyong i-twist yung mga scripture sa Bible para patunayan lang na totoo yung mga pinagsasabi nyo kahit malayo naman sa sinasabi ng Bible. At sa mga na biktima o nasa loob ng mga kulto, kung kayo po ay makapanood nitong video to, makarinig kayo ng mga teaching na to, sila po encouragement to Bishop Lopez. Kagaya ng mga Bereans. Basahin niyo po mismo yung mga talata. Buksan niyo yung mata niyo. Buksan niyo isipan niyo. Huwag niyo isara. At huwag niyo ipagdiinan yung mga tinuro sa inyong mali na mga ministro mo. Kasi sinasabi natin, open your heart wide, open your mind wide, you're teachable. Baka yung mga natutunan nyo you must unlearn para kayo ay tunay na maging ligtas. Alright, so if this video or this teaching enlightened you, gave you a lot of knowledge and understanding, and really help you to grow your knowledge about our Savior and Lord Jesus Christ, God, not a man only, please give this video, this teaching, like in our FB Live, in our YouTube channel, and again, share it to many people around you, lalo na po yung mga alam nyo na biktima, na brainwash ng mga kulto. Right? And if you're not yet subscribed to our YouTube channel, please click the red subscribe button.